Oh, nag-record na. Sa panahon po natin, which is the Gentile age. So, Nakukulit yung na. 7 days is rest day. Tumutukoy naman po ito sa millennium. Yan. So, ito po yung 7th day na nandun sa Genesis 1 hanggang Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2. Tumutukoy po siya dito sa human race. Kasi kung gagawin ko natin literal na 1 day, hindi ko talaga literal yun, di ba? Spiritual po yan eh. Saka ang 1 day sa Diyos is 1,000 years para sa tao. So, hindi natin kaya sukatin ang creation natin. So, when we take rest day, sa panahon natin po ng ngayon, di ba? Nainuwal po ba kaya na tapos na yung mag-rest ang Diyos o nag-rest na siya? So, di ba po hindi ba? Meron pa hanggang sa panahon namin, meron pa lang siyang creation. Hanggang dito sa millennium, matututo lang yung kanyang talagang pinaka-rest day pag napunta lang dun sa eternal. Na kung saan, nandiyan na po diba yung yung parang eternal peace. Tapos may nabasa ko kahit dun sa ni Brother Francis, yung creation ng Diyos, parang may tumitibol, tapos may nawawala, may tumitibol, may nawawala. So, kapag may nawala pa rin sa earth natin, meron siyang binibigay na bago ulit, na parang bagong creation. So, hanggang sa panahon natin ngayon, pati yung nagulat ako, yung dinosaur, nabubuhay pa pala sa panahon natin ngayon. So, hindi ko ma-imagine kung bakit, pero ang dinosaur pala sa panahon natin ngayon, yung mga seahorse. Di ba dati po kasing lalaki siya ng mga bahay? Oo. Pero, sa panahon natin, lumiit. Bakit? Because of the sin. Because of the sin kaya, lumiit talaga. Tapos yung mga kabayo, meron po akong nabasa dun yung horse na parang maano siya dati. Tapos, naiba na yung name niya. Tapos, yung ipin kasama din ko sa mga dinosaurs. Malaki siya dati, pero naging balik siya. Pati yung damo, before, big siya, malaki din siya. So, sa ngayon, maliit na rin. Dahil sa din kaya nagkaroon ng joke. Pero, ang joke, babay niya yung talagang creation niya dun sa sa eternal age. Yung nawala na dati sa Bible. Ayun lahat. Dahil isin sa Bible. I-share ko po sa inyo about Mr. Benson. Obedience to Prophet 14. Sabi po dito, di ba? James 5:9-10. Ako na lang po magbabasa. Brethren, if any one of you do ear from the truth and one converts him, when he let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death, who shall hide a consequence of sin. Ayan, sabi po dito, di ba yung intervention from that convert is very near. Ibig sabihin po, kung ang ibig sabihin is to constitute or to interrupt, or ang mas maganda sa tingin niya is is intended to make things better. Ibig sabihin, yung pakikialam sa kapatiran mo, hindi para makigulo ka lalo. Kundi, to make things better, kumbaga para ayusin mo kung ano yung gusot. So, ayun. Yung unang nag-intervene is ang Diyos po. Sa John 1:1. At saka sa Genesis 1. Kasi sabi nga, kapag hindi nag-intervene ang Diyos sa atin, wala tayong kaligtasan. Pangalawa po is si Abraham. Sabi niya dito, he intervened for Lot. But Lot did not answer to Abraham. Pero diba yung story naman po na yun is, diba si Lot, nung una, sumusunod siya kay Abraham. Tapos, nung time na bumalik na sa Sodom at Gomorrah, yung bumalik na ba sila? Nung nag-aping sila ng mga nanakog, yun yung time na, di ba po, niligtas sila ni Abraham. Kung
Kumbaga, kung hindi sila, pero sabi nung iba, hindi nanghingi ng tulong sila sa kanya. Pero bakit nag-intervene pa si Abraham? Kasi alam niya na, yun lang yung makakaligtas ngayon. Kasi kung hindi nakialam sila sa situation na yun, hindi maliligtas sila. Kung hindi nakialam si Abraham, hindi maliligtas sila doon. Tapos, sabi po dito, sa progressive ministry natin, yung pang-limasaw progressive ministry na yun, sabi dito, para tayo ay maging super church, kailangan magkaroon tayo ng burden sa isa't isa. Sa bawat pamilya, kailangan magkaroon tayo ng rhetoric. Kasi yung rhetoric, ano na po yun, part na yun ng intervention. Saka kailangan, bigyan natin sila ng assignment. Kung ano yung mga dapat nilang gawin na makakatulong para sa pamilya nila at sa paglago nila spiritually. And sabi nga po, di ba, sabi, everyone should have care each other. The real workers of God, the will of God, even if it is painful. So, ayun, hindi mo sasala, at tawag doon, hindi mo pipiliin yung sasabihin mo sa kapatid mo, kahit masakit yun, kung alam mo na nasama yun at nakakatuwid sa kanya, kailangan sabihin mo sa kanya yun. Kasi, yun yung part ng training na makokorek ka. Di ba sabi nga kailangan maging bere tayo? Kailangan magpakorek ka. Kasi yun yung kumbaga magiging magbabago sa'yo. Tapos, pangatlo po, is si Daniel. Nag-intervene siya sa mga magi. Sabi ko, if Daniel did not intervene towards them, will die but not giving the interpretation of sleep. Kasi po di ba yung mga magi, sila yung kumbaga sila yung mga nag-interpret o yung mga magician ng hari. Pero, nung nagkaroon ng panaginip yung hari po ba yun? Nagkaroon ng panaginip. Mayroon laman. Pero, nung nagkaroon siya ng panaginip, pinapa-interpret na dun sa mga magi. Pero, yung mga magi, hindi nila ma-interpret. So, ang gagawin sa kanila is papatay nila. Pero nung nag-intervene si Daniel, tapos siya yung nag-interpret ng Christ. So, naligtas din yung mga magi. King pala. King. So, king nga. Tapos po, huli, si Melchizedek. Sabi dito, he intervened for Abraham after returning from the slaughter of Cain. Abraham wants a blessing for Melchizedek. He reckons Abraham Melchizedek and just wants help to be with him. Not just wants help. Ayun, sabi po dito si Melchizedek, nag-intervene din siya kay Abraham. Nung time na may dala siyang bread and wine na nakipag-communion siya kay Melchizedek. Kasi si Abraham, gusto di ba niya ng blessing na galing doon kay Melchizedek. Tapos, yung huling, sabi ko po dito, in spiritual family, we need close family ties in spiritual reckoning. Everyone should visit every family to give assignments for the idle time and counseling for the problems they encounter. Our mission here is life as spiritual family and super church is to bring Jesus Christ to others. Not just camaraderie or loyalty in the group, but we should bring to them Jesus by becoming brilliant His loyalty is the word of God. So ayun, katulad na sa atin, na sinasabi palagi sa mga young people, di ba po? Na kailangan mag-visitation niya. Bisitahin yung mga nangihingi ng pamilya at mayroon sila. Kasi, once hindi lang sila nag-intervene ka sa kanila, napapayuhan naman sila kung ano yung dapat gawin. At nagbibigyan sila ng assignment. So, ayun lang po. Yung pinag-i-share yung mga objects na nag-intervene sila. So, sa atin ngayon, pwede tayo intervention ang tawag doon sa pupunta tayo sa house to house. Tapos, pagka na-encounter natin, either dadalo tayo or bigla tayo nagkaroon ng
encounter ng case study, nagkaroon ng session, ang tawag doon po ay intervention. Na-session sila, pero hindi sila nagpapa-session. Intervention lang yun kasi nga, pagpunta mo doon, nagkataon na meron silang problema. And then, ano nga gagawin sa case study, halimbawa, sa isang bahay na wala ka ng privacy, both family mo, kayo mag-asawa, nawawala ng privacy. So, hindi mo pwede itago yung kamag-anak mo para pumunta sa bahay mo, gagawin sa bahay mo, kung ano man pwede gawin. So, ang dapat gawin natin pala, bigyan sila ng booklet. Yung booklet na yun, yun magiging ano nila, para makapasok sa bahay mo. Para magkaroon ka rin ng privacy. So, magre-report muna sila. Example, kailangan gumamit sila ng wifi. Di ba may mga kamag-anak tayo minsan? Kukuha sa rin natin, kukuha sa mga gamit natin. Parang tuloy-tuloy lang, di ba? Kasi nasanay na sila, nagawin nila sa atin yun. So, dapat, bago sila maka-wifi, makagamit ng kung ano man na belonging natin, para hindi naman tinataboy mo sila, kasi pangit na itaboy mo sila, or whatever, pagbawalan mo, huwag ka nang pumunta, hindi natin magawa yun kasi mahal natin sa buhay, di ba? So, ano dapat natin gawin? Pwede pa lang gawin yung kumuha ka ng isang booklet, pabasahin sila. So, nag-intervene ka na, hindi na dun sa, kundi na nakakatulong ka spiritually para sa kanila. At, ganoon din, nadidisiplina mo sila para, hindi rin maging sa problem mo yon. Maging use yung, bago sila makagamit na namang belonging sa'yo. Ibig sabihin, dinidisiplina mo sila, and then, spiritually, nakakatulong kayo. Hindi mo sila itinataboy, hindi sila sasama ng loob. So, kung maka-encounter kayo ng ganyan mga case study, so, yun ang pwede natin gawin. O kaya naman, mga booklet na whatever na pwede nilang bago siya pumasok sa bahay mo, kaya din mula sa sala, bago makagamit ng kung anong bagay, ipa-report niyo muna sila. Kasi itong mga problem na ng mga case study, pwede natin ma-encounter sa iba pa, di ba? Hindi lang iba pang kasama natin may problema ganyan. Tayo rin, na iba sa mga kasama natin, ma-encounter din natin yun ang mga case study. So, pwede, kasi minsan hindi tayo makaisip kung yung anong gagawin natin sa kanila na pwede natin ibigay. Kasi parang mukong ka dyan eh. So, pero kung sila naman ay nagpa-session, napakaganda pa lang yung ginawa nyo na intervention sa amin. Eh, kami ay nagpapa-session. Ang tawag po yan ay session, kailangan, sabi, meron ako kayo na tawag ng session ako. Sa kalitin. Pero mas maganda daw po. Series or program? Series ka yan. Nakikipagli po sila. Tips ko yun. May problema na yun, iba palang problema na. Kasi putol-putol yung ano. Gumagawa ka na ng training sa kanila, tinitrain mo na isang pamilya na kaibigan mo, or mag-anak mo, or nirecord mo na pamilya. Basahin ko lang. Sige, 5 minutes. Okay. 5 minutes. Ano to habang naghihintay ako ng booking, nag-describe ako. So, naputol-putol sila kasi siyempre may mga... Wait, tapigay yung ulo. Pinapugutan mo sa ulo. Praise the Lord. Ayun. Ganda ng topic yun. So, may excellent no? Di ba ang text driver ba sa subjective, di ba? Objective. Objective pala, sorry. So, sabi dito ni Mary Francis, ang nito, pagkabirian, ang sharing to pagkabirian. Sabi niya dito, may nagsasabi na si Amos, kailangan hindi ka hihiwalay sa lahat ng turo ni Jackson. May nasabi daw si Amos na kailangan hindi ka hihiwalay sa lahat ng turo ni Brother Jackson sapagkat napabanggit dito ni Brother Francis na si Brother Amos ay talagang parang masyado niyang itinataas si Brother Jackson. Sabi dito ni Brother Francis, masyadong itinataas yung tao. Ngayon, tuloy. Sabi niya dito, masyadong tinataas ni Amos si Brother Jackson. Sabi ni Brother Francis.
hindi niya pa nabasa ang tinuturo ni Amos, grabe yung pagkabirihan nito, sabi niya dito, hindi niya pa nabasa ang mga tinuturo ni Amos, tinabasa ko na mga tinuturo niya. Naunahan pa. So, sabi ni Amos, si Brother Jackson ang ating plumb line. So, matindi ito. Ibig sabihin, sinasabi dito na, ang tao na ang magiging plumb line natin. Yung plumb line, ano eh, yung sukatan. O sa ano kasi, sa batong panghulog yun eh. Kumbaga siya ang dapat sundan talaga. Siya ang dapat sundan. So, nababanggit pa ni Barbantes, kasi hindi siya sinano, yung mga napakinggan ko lang, sa halip na ang tao ay dalhin mo doon sa katotohanan sa Biblia para sa pamamagitan ng katotohanan na nakasulat sa Biblia, maitaas ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi maitaas yung tao. Kasi ang sinasabi nila, dapat na magiging plumb line si Brother Jackson. Ngayon, sabi nito, tuloy ko lang nagbasa. Patot na naahitan. Sabi ni Amos, si Brother Jackson ang ating plumb line. Ngayon, kung ano, yun yung statement ni Brother Amos, kung ano ang sinasabi niya, yun lang susundan mo, yun lang ang sundin mo, mabigat ito. Diba? Di pala ba di magkagad dito siya objective to eh. Gusto kong magkagad eh. Lamig dito siya to. Ngayon, sabi nito, si Jackson lang ang dapat mong sundan. Di ka pwedeng humiwalay doon sa mga sinasabi niya. Wow, grabe no? Parang pinukulong eh no? Tama na naman yan eh, hindi ganda yan. Grabe, parang pinukulong yung tao talaga, matindi. Grabe ang pagkanikulay sa siguro dito. Sabi pa sa Binundo, tignan niyo sabi pa sa Binundo, nabanggit ko yung sa panahon ng Binundo, panahon pa ito ng kupong-kupong. Sabi pa sa Binundo, nang hindi pa nagbago si Pastor Villagonza tungkol sa Melchizedek. Meeting ito, sabi ni Brother, may pinapakita ako sa Bible, ebidensya. Ang sabi niya, pwedeng tama ka, pwedeng tama yan. Pero, si Jackson pa rin, ang sundin mo. Grabe. Sabihin, kung may tama para sa Biblia, siya po yung na lang yan. Kasi, si Jackson ang kasi ang sabi kasi dito, si Jackson kasi ang kinikilalang apostol, o chief apostle. So, ibig sabihin, sa iba pong napapakinggan ko, bilang mayroong itinalaga ang Diyos na isang chief apostle, para hindi tayo magkagulo-gulo, hindi tayo magkakalat-kalat, na isang kaunawaan, siya na lang ang ating paniniwalaan, siya na lang ang ating pakinggan. O, tayo kalingan, payag kayo dyan. Eh tayo, naturuan na ng pagkapilian, payag pa kayo dyan, ay kukulong kayo sa ano? O, di ba? Dito, matatapos na ako kasi isang oras sa to. Sa dito, kung ikaw na namamanginoon sa ibang tao, yan na nyo, dadalhin mo lang siya sa pag-bake, yung pagkasanggol, habang buhay. O? Kung ikaw daw ang namamanginoon sa isang tao, bakit sinasabing parang ikaw ang namamanginoon? Sapagkat gusto mo na yung mga membro mo ay ikaw lang ang pakinggan, ikaw lang ang paniniwalaan. Dumugtong pa doon si Pastor Lito. Ang sabi doon, alam nyo, sabi ni Pastor Lito, dumugtong siya doon sa sharing nila. Pag ang miyembro, pag ang pastor, siya lang ang gustong papakinggan ng kanyang miyembro, ibig sabihin sa spiritual na kalalagayan, ang pastor ang umaasawa sa kanyang kawan. Ang pastor ang umaasawa sa iglesia. O nakita nyo? Ngayon, nabanggit doon, sinasabi niya, yan yung tinatawag na Antichrist. Nabanggit mo yun eh. Yan ang simpleng tinatawag ng Antikristo na hindi rin namamalaya siguro ng pastor. Kasi bakit? Ginawa niyang Nicolaita
niyang membro sapagkat siya lang ang gustong papakinggan. Ibig sabihin, ginawa niyang Nicolaita o nagiging antikristo tuloy ang kanyang mga membro. Sapagkat ang umasawa sa kanyang mga member, yung pastor, bakit? Siya lang ang gustong papakinggan. Siya lang ang magiging gustong plumline. Pero dapat, ang nagiging plumline natin, ang Espiritu Santo, ang katotohanan. Si Kristo, ang Biblia, susunod pa rin sa Biblia. Yun lang, Brother Patrick, susunod na bahan ko na. Ayaw, tapos na. Ang ganda ng ano.